Una sa lahat, bangkay ng dalawang bata natagpuan sa abandonadong kotse sa Cebu. Ang mga biktima na-trap hanggang sa namatay. Nakuhanan pa sa CCTV ang kanilang huling sandali bago nakulong sa sasakyan. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senator Bato de la Rosa tinuturing ng bugante at pinaaresto na. Buwelta ni Senator Peng Lacson, kukumustahin ba kung nagawa nga mag-Facebook Live at nambintang pa sa Minority Block? Habang si Senator Erwin Tulfo, sinigundahan ng viral na screenshot ng kumustahan sa kanilang group chat. Impeachment trial ni VP Sara Duterte, posible nang gumulong simula July 6. Dalawang pulis na naging tulay umano sa under-the-table na negosasyon sa mga sangkot sa kaso ng missing sa Bongeros, sinibak. Tatlong dam sa Visayas na sa critical level. Level ng tubig sa Angat na nagsusupply sa Metro Manila, buwaba rin. May dapat bang ikabahala? At sa ating pabaong pampa-good night, ang tahol ng mga aso na para bang sirang plaka. Tinuturing ng pugante at pinaaresto na si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa Justice Department, valid ang arrest warrant sa kanya ng ICC. Libo-libong pulis na rin ang nakaalerto. Sa gitna niya, nagbabala rin ng DOJ sa mga tutulong kay Bato na magtago. Nasa frontline. Ang balitang yan si Camille Samonte. Galing na mismo sa Department of Justice, isa ng pugante o fugitive from justice si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, enforceable o pwede nang ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Kasunod ito ng pagbasura ng Supreme Court sa petisyon niya para sa temporary restraining order laban sa pagsisilbi ng nasabing warrant. Kaya naman inatasan na rin ng DOJ ang lahat ng law enforcement agencies, kabilang ang NBI at PNP na arestuhin si Bato. Agad naman kayang ipapadala si Bato sa The Hague oras na maaresto siya. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Nagbabala naman si Vida sa mga magtatangkang tumulong kay Bato na magtago. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Ayon naman sa PNP, nasa 225,000 ng kanilang miyembro ang nakaalerto sa pag-aresto kay Bato. Naghihintay na lang daw sila ng utos sa DOJ. Sinasabi nga po natin, hayaan na lang po natin ang DOJ na magbigay ng pahayag kaugnay ng mga nasabing usapin po. Tiniyak din ni PNP Chief Jose Nartates na gagawin nila ang kanilang mandato alinsunod sa mga umiiral na batas at due process. Ang NBI naman sinabing DOJ ang mangunguna at susundin nila sa anumang aksyon sa pag-aresto kay Bato. Una nang sinabi ng kampo ni De La Rosa na maghahain pa sila ng motion for reconsideration sa SC. Sa Facebook post naman ng abogado ni Bato na si Attorney Jimmy Bondok, iginiit niyang wala pang malinaw na batas sa mga foreign warrant. Binweltahan din ito ang mga kume-question sa pahayag niyang pwede niyang isilbi ang warrant of arrest sa kanyang kliyente. Bakit daw si dating Senador Antonio Trillanes pwedeng mag-serve ng warrant? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Big word ngayon ang salitang kumusta matapos magkalabasan ng screenshot ng kumusta ng mga senador sa kanilang group chat. Ang isang miyembro ng minorya ipinuntong napanood pa nga nila ang mga senador na nagawa pa mag-Facebook Live nung araw ng barilan. Narito ang aking report. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kamusta na kayo dyan?" Napakasakit na sa akin.
Sobrang sakit. Umiyak si Senator Pia Cayetano sa plenaryo kahapon. Bukod sa parang walang nangyari na linyahan ni Senator Risa Hontiveros ang bubog niya. Hindi raw kinumusta ng minority senators ang majority senators nang mangyari ang barilan sa Senado. Pero unang ibinalita ng News 5 ang laman ng screenshot mula sa chat group ng mga senador. Taliwas sa iniyak ni Senator Pia, sa naturang GC 9:55 PM isang majority senator ang nagsabing, "Hi colleagues, we're okay here now." Mula 9:56 PM, sunod-sunod ang reply ng 4 na minority senators. Nag-message sila ng stay safe at praying for all of you there. Sa isa namang panayam kay Senator Erwin Tulfo, sinigundahan niya ang laman ng group chat. Meron naman sa group chat po namin doon sa 20th majority po na group chat. Parang 9:50 po si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po 9:55 yata, ayun 9:56 nag-text na po si I think si Senator Migs, si Senator Sherwin, keep safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po 9:57 po pumasok, praying for all of you. So baka hindi lang po nakita ni Senadora Pia or dahil sa commotion or sa sobrang takot po. Pero si Senator Ping Lacson may patutsada. Anya, quote of the day, "Wala man lang nangamusta sa amin." Paano raw ba kukumustahin ang mga masayang nagkakainan, nagkakape at naka-Facebook Live pa para pagbintangan na ang minority bloc na may alam daw sa nangyaring barilan sa Senado? Matatanda ang nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano noong kasagsagan ng putukan. Sabi niya, "I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari." Sa hiwalay pang FB Live, binira ni SP Cayetano ang minority. Nakita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10:30. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. Muli ring giniit kahapon ni Tulfo na kaya umalis ng maaga sa Senado ang minority bloc ay dahil sinabihan silang pang-majority bloc lang ang meeting o caucus. Hindi na sila kasama, alinsunod sa utos sa Senate President Cayetano. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Sa gitna ng issue sa barilan sa Senado, bumuelta naman si Palace Press Officer Claire Castro sa anyay nangyayaring gaslighting. Si Senator Alan ang nag-approve ng operasyon ni Aplaska na merong aarestuhin, mag-lock and load, lumabas sa Senado, buksan ang pinto, at mag-warning shot. Tapos ngayon, yung mga dating miyembro ng majority, definitely referring to the minority, hinahanapan niya pa ng, "Kamusta kayo dyan?" Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang kampo ni Senator Pia Cayetano pero wala pa siyang tugon sa amin. Nakatakdang pag-usapan at isapinal ng mga senador kung bubuo ba sila ng Committee of the Whole at kung magsasagawa ng pagdinig kaugnay sa nangyaring barilan sa loob ng Senado. Oras na bumuo ng Committee of the Whole, ibig sabihin lahat ng senador pwedeng magtanong at makilahok sa nasabing pagdinig. Some of you I've known for... Kaugnay ng balitang yan, tinagi ng PNP ang alegasyong spliced or edited ang video ng barilan sa Senado. Ayon sa PNP, matibay ang kanilang ebidensya na ito ay naayon sa katotohanan at due process. Kasunod yun ng mga alegasyon ni Suspended Sergeant at Arms Mau Aplaska na tinahi-tahi ang video para gumawa ng ibang kwento. Nirekomenda ng PNP na kasuhan si Aplaska at 2 iba pang Senate security personnel na sangkot daw sa barilan. Nitong Martes, mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nag-iit na walang naging pag-atake sa Senado. Base raw ito sa pag-aaral ng PNP sa mga nakalap na CCTV footage sa Senate premises. Unang-una po, naipasa na ng Philippine National Police sa DOJ yung nasabing ebidensya. Ito po yung kabuuan ng information, CCTV footages at iba pa. Pangalawa, sinasabi nga po ng Philippine National Police na meron naman pong proseso at forensic examination para ma-validate yung mga information na isinumite ng Philippine National Police sa DOJ.
Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng PNP na sangkot umano sa pakikialam sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kwento pa ng isa sa mga kaanak, may mga umatras ng complainant matapos pangakuan daw ng abogado ni Atong Ang ng 40,000 pesos kada buwan. Ang kapalit, pakikipag-areglo. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Dala ang 20 pisong cash, nagpasaklolo sa National Police Commission si Dayan Loyola. Siya ang partner ng isa sa mga missing sabongero na sinubukan daw suhulan ng kampo ng puganteng negosyanteng si Atong Ang. Ang kumakausap daw sa kanila ang abogado ni Ang na si Attorney Caroline Cruz. 40,000 piso raw ang pangakong ibibigay sa mga kaanak buwan-buwan. 20,000 daw ang ibibigay kada kinsenas. Unang pag-uusap po namin na gusto niya kong makausap po yung mga pulis at saka mga security guard. Nagbigay po siya sa akin ng brown envelope na may lamang 20,000. Sabi niya po pamasahe lang, wag ko na daw pumbuksan. Nagulat po ako sa laki kasi 20,000 para lang po sa pamasahe. Ayon pa kay Dayan, mula sa 35 complainant, 5 na lang silang aktibo ngayon, matapos makipag-areglo ng iba kapalit ng pangakong buwan ng bayad. Bukod pa raw ito sa pangako mismo ni Ang na tig 1 milyong piso sa mga papayag. Kapalit po yon ng hindi pag-attend. Para humina daw po ang kaso. At kapag mahina na daw po ang kaso, lalabas na si AA at pasasalamatan sila. Doon daw po magbibigay ng malaking halaga. Sino si AA? Si Atong Ang po. Pinangalanan din ni Dayan ang mga police official na naging tulay para makausap nila ang mga pulis na nakadetain sa custodial facility. Sila ay sina Police Major Reynaldo Paniebe Jr., OIC ng PNP Custodial Center, Police Lieutenant na Dame Malang, spokesperson ng PNP Highway Patrol Group. Ayon pa kay Dayan, si Malang daw mismo ang sumundo sa kanila. Nakipagkita po kami sa Krame, sa labas ng Krame. Tapos may sumundo po sa amin doon papasok ng Krame, isang kotse na ang driver po ay pulis. Di po namin kilala kung sino. Nung pumasok po kami doon, may pagkahatid po sa amin sa loob ng Krame, may sumundo naman po sa amin na isang attorney at isang pulis. Yung pulis pong sumundo sa amin, ang pangalan po niya ay Dame Malang. Yung po yung nag-escort sa amin papasok ng custodial ng mga pulis. Habang si Paniebe daw ang nagpapasok sa kanila sa custodial facility. Nakausap pa nga raw ng mga complainant ang mga pulis na sangkot sa missing sabongeros. Kanina kinumpirma ng PNP na sinibak na sa pwesto sina Malang at Paniebe habang gumugulong ang investigasyon. Sa matter of protocol, dun sa implication po niya, based na rin po sa kautosan ng ating Chief PNP at dun sa press conference ng ating Biseo kahapon, immediately pinarelieve natin. So, he will explain this during the investigation. Base po doon sa initial investigation, hindi pa po namin sa kasalukuyan masasagot kung totoo or may katotohanan na pinapasok dahil wala pa po kaming matibay na pagkukunan ng ebidensya kung nagkaroon talaga ng pagtanggap ng mga unauthorized visitors doon po sa ating mga persons under police custody. Ikinagulat naman daw ng NAPOLCOM ang inilahad ng kaanak ng missing sabongero. I'm surprised that the victims are talking to the alleged perpetrators. Dinismiss na nga namin sila. So as far as the NAPOLCOM is concerned, they are not fit to be policemen. Dinismiss na namin sila, klaro-klaro. Tapos papupuntahin doon yung mga pamilya ng biktima. Sinisiguro naman daw ng PNP na makikipagtulungan sila sa NAPOLCOM sa investigasyon ng mga dawit na kabaro. It is safe to assume this would be grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer, if ever. Sinisikap pa ng News 5 na kunin ang panig ng 2 sangkot na pulis na nanatili namang at large ang puganting si Ang na itinuturong mastermind sa kaso ng missing sabongeros. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes, News 5. Patay ang 2 bata matapos matrap ng ilang araw sa isang abandonadong kotse sa Naga City sa Cebu. Natagpuan ang bangkay ng isa sa kanila na nakakapit pa sa manibela at tila pinipilit pang sipay ng pinto ng sasakyan. Nasa Frontline balita si John Rawa ng News 5 Visayas.
Nagkagulo ang mga residente ng Barangay Tuyan, Naga City sa Cebu kahapon matapos umalingasaw ang mabahong amoy mula sa abandonadong sasakyan sa isang bakanting lote. Pagbukas ng sasakyan, dito tumambad ang naaagnas na mga bangkay ng 7 taong gulang na sina Raymart at Jeff Sian. Sila ang napaulat na nawawala simula pa noong linggo. Makikita pa sa CCTV ang pagdaan ng dalawa 2:00 ng hapon nung araw na yun papunta sa bakanting lote. Ito na ang huling beses na namataan ang mga bata sa lugar. Ayon sa mga pulis, posible raw na naglalaro ang mga bata sa lugar. Ang posibleng nangyari, pumasok sila sa loob at sa kanila nailak ang sasakyan. Matagal nang sira at abandonado yung sasakyan yun matapos mamatay yung may-ari nun. Dahil nasa stage of decomposition na, agad ipinalibing ang mga bata. Ang kanilang mga magulang nanlulumo sa nangyari. Halos hindi na kami tumigil sa paghahanap. Nadaanan pa nga namin ang sasakyan yun pero hindi namin inakalang nandoon pala sila sa loob dahil hindi naman sila makita. Napakasakit dahil biglaan ng lahat. Ito siya lagi sir, patit-patira nyo ito niya putahan lagi sir. Kaya maumay ang kuan sir, kuan ang siya sir, gahaya siya nga. Mura siya gakapil sa Manibila, mura ko siya gakapil sa Manibila niya. Ang niya til gakuan ko sa putahan daw. Kuha taga-ami closure ba unsa ginatabol nila ba? Bagamat walang nakikitang foul play, nais pa rin ng mga magulang na ipa-autopsy ang kanilang mga anak para malaman kung ano ang tunay na ikinamatay ng mga ito. Nakatakdang hukayin muli ang bangkay ng mga bata sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Visayas! Sa gitna ng matinding tag-init, 3 dam sa Western Visayas ang binabantayan matapos bumaba sa critical level ang tubig dito. Kabilang na ang Barotac Viejo River Irrigation System Dam at Sibalom Diversion Dam sa Iloilo, pati ang Mambusaw River Irrigation System sa Capiz. Ayon sa Pag-asa, ang pagbaba ng level ng tubig ay dahil sa madalang na pag-ulan. Sa kabila ng critical water level ng 3 dam, wala pa naman daw naiuulat na matinding epekto nito sa mga sakahan sa Western Visayas. Meron naman pong improvement, yung sa Iloilo, meron na pong tumaas na po yung level ng tubig sa ibang irrigation systems na bumaba na rin po ang total number na critical water level na irrigation systems natin. Dito naman sa Luzon, isa sa mga pangunahing water source ay ang Angat Dam. Ngayong araw, nasa 177.5 meters ito. Mas mababa sa 180 meters na normal water level ng dam. Pero sa ngayon ay malabo naman daw na sumadsad ang Angat sa 160 meters na critical level. Mga kapatid, may nabuong low pressure area sa bansa sa gitna ng mainit na panahon. Higit 900 kilometers pa ang layo nito sa timog silangan ng Mindanao. Pero nagpapaulan na ang buntot nito sa Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa forecast ng Metra Weather, magtatagal pa ang LPA sa silangan ng Mindanao. Posible nitong humalo sa mga kumpol ng ulap sa silangan na may tsansa rin na maging LPA. Para bukas, umaga pa lamang maulan na sa silangang bahagi ng Mindanao. Lalakas at kakalat pang ulan sa ibang lugar sa hapon. Maulan din bukas sa Kabisayan at sa ilang panig ng Ilocos Region at ng Cordillera. Sa kabila niyan, pumalo sa 40 degrees Celsius ang highest heat index kanina sa Apari, Cagayan at sa Sangli Point sa Cavite. 47 degrees Celsius naman sa Dagupan. Posible maulit bukas ang ganyang kadelikadong dabang init. Susunod, the impeachment trial ni VP Sara. Target simula ng Senado sa July 6. At dating Pangulong Rodrigo Duterte binabantayan sa ICC dahil sa kanyang kondisyon. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Naglatag na ng schedule ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at posible na itong simulan sa July 6. Itinaon ito bago ang SONA ng Pangulo. Ayon kay Senator Tito Soto, idaraos ang trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules at magsisimula ng alas 2 ng hapon. Pero pagkatapos ng SONA, papaspasan na raw ang paglilitis na idaraos mula Martes hanggang Huwebes, simula alas 3 ng hapon. Bilang paghahanda, nagsagawa na ng mock trial ang House prosecutors. Sa gitna ng nalalapit na impeachment trial, mariing tinutulan ng House Prosecution Panel Lead Jervil Luistro ang posibleng paglahok ni Senator Bato de la Rosa sa pamamagitan ng teleconferencing. Anya, kung nagawa nga raw ni Bato na lumutang sa gitna ng palitan sa Senate leadership, mas dapat daw siyang lumutang para gampanan ng tungkulin bilang Senator Judge. It is important that the Senator Judge should witness the presentation of evidence because that is his only opportunity to witness the demeanor of every witness who will be sitting on the witness stand. If he risks himself to a possible arrest during the change of leadership, he must find stronger reason why he should perform his constitutional duty personally before the impeachment board. Nilinaw ng International Criminal Court or ICC na rare o bihira lamang daw ang sinasabing insidente ng pagtumba ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa ICC registry, sinilalim si Duterte sa cell monitoring bilang isang elderly detained person. Ito naging tugon ng ICC sa mosyon ng kampo ni Duterte na siya ay obserbahan. Madalas o kasi siyang mawala ng balanse at matumba. Pero ayon sa ICC registry, wala nang naitalang anumang insidente ng pagtumba si Duterte sa nakalipas na huling 30 araw. Nagkaroon na rin ng adjustment sa kanyang selda para mas maging komportable si Duterte. Samantala, binusura ngayong gabi ng ICC Pretrial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni Duterte na iapila ang pagkumpirma ng kanyang mga kaso. Tinanggihan ito ang argumento ng defense team na kulang sa detalye ang mga nilatag na ebidensya. Dahil po dyan, tuloy ang paglilitis kay Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Tinakda na sa May 27 ang status conference para sa nasabing kaso. Magiging mami na ang actress of vlogger na si Alex Gonzaga. In-announce si Alex ang kanyang pagbubuntis sa kanilang first baby ng asawang si Mikey Morada. Finlex ni Alex ang kanyang baby bump. Ipinakita rin nila ang ultrasound ni baby. Say niya, naghahanda sana sila sa IVF o in vitro fertilization. Pero in God's grace, biniyayaan sila ng natural pregnancy. Super thankful sina Alex at Mikey sa lahat ng nagdasal at sumuporta sa kanila. Bago niyan ay nagkaroon ng 3 miscarriages si Alex. Susunod, performance ni Janine Burdin ng kanyang kantang What If I Miss You for the Rest of My Life, approved kay Demi Lovato. At 2 aso sa Vietnam, kakaiba ang tunog ng tahol. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Napabilib ang American singer na si Demi Lovato sa pagbirit ng Pinay singer na si Janine Burdin. Pinost ni Janine sa IG ang live performance niya sa isang radio station ng kanta niyang What If I Miss You for the Rest of My Life. Todo birit dyan si Janine. Napanood yan ni Demi. Comment niya, wholly redacted. Agad yan shinare ni Janine sa IG story. Sa sobrang kilig, naiyak at naihipa nga raw siya. Excited na ang Zooshies at 18 sa pangmalakasang collab ni na Mackie at Justin. May ilang patikim na nga sila dyan. Sa IG post ni Ja,
Kitang nasa mountainous area ng Batanes ang youngest member ng SB19. Nag-comment dyan si Maki ng pink na rosas. Bago yan, una nang nag-post si Maki ng short video ni Justin hinting for their collab. Ayon kay Maki, ang title ng bago niyang kanta ay Habang Buhay, Pansamantala. Tinawag niya yan na Pink Song. This Sunday na ang release niyan. May isang araw pa tayong chikahan na bukas. We'll see you tomorrow. Ako po si Johnny Alipon. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, kinaliwan ng 2 aso sa Vietnam. Paano ba naman kasi? Parang sirang plaka ang tunog ng kanilang tahol. Yan ang aso na nakasalubong lang ng uploader ng video sa Ho Chi Minh City. Hindi tuloy naiwasang matawa ng uploader sa tahol ng aso. Ang isa pang aso na ispatan sa province ng Anjang, kakaiba rin ng tahol. Matapos nakakaliw na moment ay kusa namang umalis ang aso. Ang sabi, ang tahol ang posibleng dahil sa kanilang breed o baka may deformity na hindi kaya, may problema sa lalamunan. Ako, parang may nakabara dito niya. Mas hindi ako masyadong mas naaawa ako actually. Parang may hikay. Parang nakakatawa lang yung sound pero parang makakawa siya. Bakit natin ito pinabaho Pampa-Good Night? Parang nalalada ako. Ngayon tuloy buong gabi mag-iisip kung nangyari dun sa aso. Diba? Ako katunog niya yung toy nung pang-aso, yung yung yeah, chicken. Correct. Alam mo yun, sir, yung yellow at red. Rubber chicken. Yes. Di ba ganun yung tunog niya? Hindi ganun. Ganun. Hindi ganun eh. Pero nag-aalala talaga ako anong meron. Sana pina-check up siya nung act. Kasi hindi normal yun eh. Hindi ko talaga alam bakit natin ito pa baong Pampa-Good Night. Nag-worry talaga kami, legit. Tatawa ka naman eh. Sige naman. Ganun na rin. Ganun na Siya rin. rin, natatawa rin eh. No, sounds lang. Sounds like. Yes. Ang Pampa-Good Night talaga, ABS bukas. Yeah. Okay, yan po ang 30 minutong pag-imais malagang headlines. Papatalo. Balit at diskusyon para sa paghumog ng matalinong opinion. Gawin niyong kapalit sa baltan sa public service. Ako po si Mendes Baños Oraseo. Ako rin po si Ed Lingao, walang iwanan. Frontline Tonight.